So sana po sa mga ano natin, mga kasama natin ay patuloy pong pag-pray yung church na habang inuumpisahan ay lakipan nyo po ng maraming panalangin para naman po kami ay bigyan ng wisdom, ng lakas, ng provision, at syempre maging maayos po. Ile-layout ko yung itsura ng church. Ngayon pinag-uusapan pa kung yung 100 square meter ay i-wall to wall o magtitira tayo ng konting lote or something like that. So I'm praying pa sa Panginoon kung ano yung magiging itsura ng worship house na yan. Okay? So ngayong gabi, salamat din kay Brother Glenn. Ito, mag-iimbita na. Hindi pa man baptized, nag-iimbita na. Amen. Amen. So, sama niyo po si Brother Glenn. Ito, talagang pag ito nagkaroon ng maganda-gandang work na walang Sunday, itingin ko, lagi na rin natin kasama to. Amen. Looking forward to it. Tapos nag-i-invite pa to. Nag-i-invite pa siya. Nakilala ko. Ano pangalan ng Brad? Ryan. Si Ryan. Na maisama niya rito sa gawain sa church. So patuloy lang. Kasi alam nyo, hindi na tayo pa konti. Pandami tayo. Paglipat natin dun. Tsak, dami na naman tayo. Kaya lang, ang prayer ko lang is matuto talaga at magpatuloy. Kung paano natuto ang bawat isa at nagpatuloy hanggang ngayon, nawa ganun din ang mangyari doon sa pag-uumpisa natin ng gawain. Nakakatuwa lang, blessing sa atin kasi amidst the pandemic, doon tayo nagpapatayo. Amen. Ang lalakas ng loob. Kaya itong preaching na to ay natouch yung puso ko. At gusto kong i-share sa inyo. Okay? So, tayo po ay mag-aaral ngayong gabi para sa ating message in Matthew chapter 17 verse 20 to 21. Kakagamit ko lang ng passage ito actually sa isang preaching natin nung mga nakaraan. Pero ito, iba yung atake niya ngayon. Dahil na-bless nga ako ng mensaheng ito. So kanina, nabasa ko itong passage and sabi ko, uy, parang kinatok yung puso ko ng passage na ito. Parang saktong-sakto to sa akin ngayon. Amen. And I want to share that with you. Okay? So Matthew chapter 17 verse 20 to 21. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Okay? So, basahin ko po And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this woman, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos sa langit, we thank you, O God, for your wonderful grace na sa maghapon, iningatan mo kami. Na sa maghapon, nag-provide kayo sa amin. Sa maghapon, tinulungan nyo kami, Panginoon, na magkaroon ng heart para magtungo sa sambahan, lalo na po sa mga oras na ito, na sobrang kailangan namin ng panalangin. Hindi lang po para sa sarili, kundi para po bilang isang church, na sa pagtatayo ng worship house mo, O Diyos, ay kailangan po namin ito. Lord, encourage us once again sa aming pag-aaralan, maging catapult po ito, Panginoon, ng aming pagkuha ng panibagong lakas at sa pag-abot sa isang pangarap, Panginoon, na makapagtayo ng worship house on matatawag pong sa amin, Panginoon, ay tulungan niyo po na magkaroon kami ng encouragement through this message. Ako po mangaral, mag-encourage ng bawat isa, saway niyo po ang kaaway, and I hope na maging maganda po ang signal upang itong mga online na kasama po namin ay makapakinig na maayos. Maraming pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so as I was reading itong ating pasensya na kayo, ang dami cellphone sa ko Isa naka-live, isa naka-YouTube for the sake of Sister Shaira kasi di YouTube ko na ngayon yung and my YouTube channel. Again, please like and subscribe and hit the notification button. At yung preaching mismo nasa isang cellphone. So tatlong telepono ito para akong nagtitinda na rito sa Muslim. But anyways, ito pong binasa natin in Matthew chapter 7. Sabi ko nga, kaka-preach ko lang ng passage ito Diba? Yung bakit hindi mo magawa yung isang bagay na mahalaga. So, ito naman yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Pero ito, sa ganap dito sa Matthew 17 verse 20 to 21, hindi po makapagpaalis
hindi po makapagpagaling ang mga disciples ng isang na-possess. Hindi po nila mabalik, ma-restore yung dating katauhan at katinuan ng isa pong tao na kanila pong pinapagaling sana. So nagtanong sila, nagkaroon ng issue sa kanilang mga sarili kasi napatanong sila bakit ayaw, bakit defective. Oh, di ba? Bakit hindi po tayo makapagpagaling, Panginoon? So, doon sa preaching na pinreach ko to, tungkol yung sa defective Christians. Pero ngayon, iba ang ating pag-uusapan. Okay? So, sa ganap, ayaw nga makapagpagaling, ayaw nga makapagpalayas ng Diablo, itong mga disciples, at nagtanong sila sa verse 19. Then came the disciples to Jesus apart and said, "Why could not we cast him out?" Panginoon, ba't di namin siya mapalayas? That is why in verse 20, at sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa inyong kawalang paniniwala, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung may pananampalataya ka na sinliit ng butil ng mustasa. Alam niyo yung sa ibabaw ng burger? Mustard seed? Ganong kaliit. Okay? Ye shall say unto this mountain, sasabihin mo sa bundok na ito, kung kahit ganong kaliit ang pananampalataya mo, kung sasabihin mo sa bundok ito, mawala ka, at ito ay mawawala, at walang magiging imposible sa inyo. Ngunit, ito'y mangyayari lamang, kundi sa panalangin at pag-aayuno. Tonight is our fasting night. Every Wednesday yan. And I encourage once again, lahat po tayo habang nagpapatayo tayo, we do this little sacrifice of fasting and prayer every Wednesday para po sa Panginoon. Alam nyo, nitong mga panahong ito, ang lakas kong kumain. Lagi akong gutom. Kasi yung katawan ko nga, grabe yung energy nilalabas niya ngayon. Grabe yung pagod niya. Bugbog yung sa trabaho yung katawan. Kaya lagi ako, ngayon gutom na naman ako. Siguro mga bandang 5 after kong magtrabaho, sa dami ng schedule ko, nagmerienda lang ako ng ginataan. Hindi pa lang ginataan. Yung mama ko nagluto ng champoradong violet. Champoradong violet. Yun lang minerienda ko. Heavy naman yung pagkain na yun. Pero gutom na naman ako ngayon. Pero hindi ako pwedeng kumain dahil fasting. Kasi kailangan natin mag-fasting para tulungan talaga tayo ng Panginoon. Amen. Bagamat parang may reason kasi ikaw magtatrabaho, magpa-fasting ka pa. Pero gusto kong ipakita, Lord, maawa ka. 50 bilang yung hawak ko, Lord. Hindi na nga. Bawas na. Malaki na yung bawas. Nagpapabili pa ng bakal. Bakal, you know, sa construction, ang bakal, ginto yan. Pero sabi kasi, Pastor, pwede namang wag na magbakal, pero hindi matibay kasi pag walang bakal. Pero para sa akin, gusto ko matibay. Atin yun eh. Buti sana kung customer lang yun eh. Atin yun eh. Ikawain naman din. Kaya nga, tapos yung bubong niya, ayoko nung ganyan. Pangit. Pangit ay yero, simpleng yero. Gusto ko yung, ang ganda, nakita ko. No? Parang yung bubong sa Altachera, gano'n. Yung medyo sosyalin tingnan. Church natin yun eh. Alam niyo, share ko lang muna to. Habang nagwo-work ako, napagtanto ko, pag ginagastosan ko yung mga bagay na gagamitin ko, pero yung sarili ko, nalimutan ko talaga. Si Starex, almost 20k na yung ginastos ko dyan para tumino siya kasi alam ko kakailanganin ko siya. Bakit? Pag doon na yung church, hindi na masyadong accessible yun sa mga members natin. So, kailangan na silang pick upin. Para magiging shuttle yung Starex, dadaan isang ganon. Kailangan nakasakay na kayo lahat. Para hindi na kayo maglakad papunta ron. Kaya sabi ko, kailangan patinuin ko si Starex sa bagay na yun. Kasi ayoko na yung paglipat natin doon ay maging dahilan para hindi ka na magsimba. Kaya ginastos ako si Starex, pinakondisyon ko. May lahat halos nung kinita ko sa kanila punta. Yung motor ko rin, kukondisyon ko yan, may sira na yan. Nanginginig na yan eh. Dragging yung tawag doon. So, kailangan na siyang palitan ng bell or something like that. Kasi alam kong kakailanganin ko siya, lalo na ngayon pag ganon ako sa paggawa. Hindi ko na ngayon nahugasan. Tapos pagtingin ko sa brief ko, sorry for the word, mga brief ko puro butas na.
Ba't kaya ganun, no? Favorite ka lang na regalo namin sa'yo. Happy birthday. Ganun na pala yung pag may motor. Gusto mo na pala. Yung motor ko hindi naman fully set up yan. Sa birthday na lang. Salamat sa inyo. Uy, utang na lang. Baka mamaya puro brief na lang. May itatabi pa naman ako. Hindi nga. Tapos pagtingin ko sa sapatos ko, alam nyo ba itong sapatos ko na to, may naregala ko yung sapatos pero hindi siya tumagal. Naman daw. Itong sapatos ko, Old church ba yan eh? ha? Old church pa to eh. Sa old church ba yan? Ano daw po ba size mo? Hindi ako nagpaparegalo sa inyo. Kasi mas kailangan natin ng pera pampagawa ng church. Kaya ko pang magtiis sa mga bagay na to. Mas kailangan natin yung pera para sa church natin. Kasi pag hindi yun naitayo, ayoko. Thanksgiving, nakalig lang. Oh, pwede, no? Uy, tama yung naisip ni Sister Maria Pe, ha? Sa Thanksgiving, ang bibigay natin sa church, hollow block cemento. Yun, tama. Magandang idea yun. And then, kanina, si Shaira, nag-chat sa akin. Nag-pray daw siya kasi, yun nga, siyempre mahirap din naman mga ibang bayan. Ngayon, habang nangyayari ng lahat ng pagtatayo ng church na yan, lahat ng yan, alam nyo, naisip ko, hindi mo matatawag talagang dakila ang isang bagay hanggat hindi mo to naranasang paghirapan. Amen. Pero, paano kung sa hirap pa lang, para maging dakila siya, susukuan mo? Diba? Itong verse na binasa natin, itong passage na binasa natin, may dakila silang ginagawa eh. Paggagalingin nila yun na possess. Dakilang bagay yun. To help somebody you don't know, para maging kagamit-gamit ka, nagmi-ministry sila, dakila yung gagawin nila. Pero ba't hindi nila daw nagawa? Yan yung pag-aaralan natin ngayong gabi. The ways to make great things possible. Amen. The ways to make great things possible. Paano ba natin magagawang posible yung mga dakilang bagay? Ito, sabi ng Panginoon, no? Kung meron kayo, if ye have faith as a grain of mustard seed, kung may pananampalataya lamang kayo na kahit sinliit lang ng buto ng mustasa na makikita nyo sa ibabaw ng mga hamburger nyo, sabihin nyo sa bundok na yan, malipat ka at lilipat yan. Amen. Imagine Jesus Christ is telling us to have at least a little faith so that we can make great things possible. Amen. Now, there are 3 ways to do that. Number 1, bakit ba hindi natin minsan nagagawa yung mga great things? Number 1, because of zero or non-belief. Zero or non-belief. As in, wala talaga. Naranasan nyo na yung wala. O, tingnan mo wallet mo. Di ba wala? Pero kahit pa na tingnan mo sa wallet mo at wala, buhay ka. Amen. Wala ka pa yan. Paano pag meron ka? Alam nyo dito sa ating pinag-aaralan, non-belief eh. Kaya sabi ng Panginoon, kung nagtanong yung mga disciples, Panginoon, ba't di namin siya mapalayas? Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Because of your unbelief. And dahil sa kawalan nyo ng pananalig. Bakit? Kasi ang pananalig natin, hindi naman laging perfect 100%. Bihira ka mangyari yata 100% siya. Ang nangyari, may faith sila, pero minsan wala talaga. And that time alone, explains clearly itself na wala silang faith ng time na yun. Though hindi naman lahat sila gano'n, kasi sabi ng Panginoon, because of your unbelief. Pero ngayon, pag tinignan mo, ikaw, sa sarili mo, ilang percent ngayon ang belief mo sa Panginoon? Ikaw ba ay 0? Sinong 0 ngayon? May 0 ba ditong 0 belief sa Panginoon ngayon? 0 level? Nasa low battery? Nasa critical? Noon pa man, alam nyo, tutunan ko na, I'm not saying that I'm good at this. Pero natutunan ko na kailangan mo talaga malakas lang loob.
Amen. Sino ba naman baliw magsisimula na magtayo ng church building sa 50 mil lang? Kahit i-post natin yan eh. 50 mil ang budget ko. Makakapagtayo po ba ako ng worship house? Oo, sinlaki ng banyo. Kahit yung mga kontraktor na taga Amazing Grace, tanongin nyo kung yung 50 mil pa ay kasya. Ayun, gusto ko kasing nararanasan yun. Panginoon, gusto kong maranasan yung milagro mo eh. Amen. Kung yung bata nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda, nagkasya sila 1,000. Siguro naman yung 50 mil, magkakasya din. At alam nyo talagang faith lang talaga. Faith lang talaga pinapahirap. I have options. Pwede ko ibenta yung motor ko, benta yung sakyan ko. Pero hindi ako nag-settle doon eh. Kasi parang hindi great eh. Ba't kayo nakapagpatayo ng church? Binenta kasi ni pastor yung sasakyan niya, sacrifice. Pwede naman. Pero nasaan yung tinatawag nating greatness? I am believing na may gagawin ng Panginoon. And I'm just waiting for it. Alam nyo, ito nga lang nangyayari ito. Greatness na ng Diyos to eh. Sa mga wallet nyo, tignan nyo. Tapos bibili tayo ng lupa, pagtatayo tayo ng church. Sa tingin nyo, kahit ano tingin natin sa mga wallet natin, parang imposible talaga yun eh. Amen. Pero tayo, hindi naman tayo tulad nitong point number 1 na non-belief. Kaya napindot ko eh. Hindi ako marunong sa cellphone niya. Hindi tayo tulad itong point number 1 na non-belief or zero belief. Sabi ng Panginoon, because of your unbelief, but maybe sometimes you are in the situation that you have almost no belief at all. Or dumating ka na sa point na zero belief ka na. Imagine kung ikaw ay dati rin yung church, dating faithful, dating naawit sa harapan, dating pa-practice, dating nag-soul winning, and you don't do that at all. Is it still belief? Or you are in a level of unbelief? Once you leave the ministry of God, once you leave the church, then that makes you zero in belief. Because if you believe in God, you believe His promises, you believe His words, you believe His warnings, you believe His reminders, you believe what He teaches. Ito ba ang pag-church at pagpapatuloy, turo ng Diyos yan. Amen. Nawalan ka na ng pananalig doon once na tumigil ka. Eh pag unbelief, ano nang tawag sa'yo? I'm not saying na hindi na save or something like that. What I'm saying is, unbelief is something to God. Issue sa kanya yan. Ayaw niya ng unbelief. Kasi nga, pag ikaw ay unbelief, ang tawag sa'yo, unbeliever, di ba? No, si Brother Glenn, tinuturuan ko na to. Brad, sabi ko sa kanya, mag-pray mo lang. Ibigyan ka lang mo to. Kasi gusto niya nang pray siya. Mag-pray ka lang mo to. Pero hindi siya muna siya bumili ng motor kasi inuna niyang ibili ng cellphone yung anak niya. Module eh. Pero sabi ko sa kanya, Brad, pray ka lang. Karoon ka nga lang doon na sila ka ng mustasa, buto ng mustasa na pananampalataya eh. Sapat na maglipat ng bundok eh. Sinubukan ko naman, pero ayaw pa rin matanggal yung panambak. Pero sabi ng Panginoon, paano pa magiging great niya kung di kayo maghihirap? Amen. Imagine pag tapos na yun, tapos nakaganon ako, ay, tapos na. Sama yung sabi ni Rian, marami pang gagawin doon. Mag-electrical pa doon, mag-installation pa ng tubig doon. Maghuhukay pa ng Poso Negro para may CR naman tayo doon. I don't know if I can do all that before October 30. Pero kahit wala muna ng CR, basta maitayo yung worship house. Ihabol na lang yung CR. May mga tabi-tabi naman doon. Kaya lang, may mga babae. Hindi, joke lang. May CR naman talaga doon. Pero gusto ko lang magkaroon tayo ng sariling ating. Para hindi tayo makikisama. Siyempre, may lababo pa. Hindi lalo kayo naman magugas pag hindi ako nagtayo ng lababo doon. Guys, there are many things to do pa. Amen.
At hindi po pwede na yung level of belief natin maging zero. Lalo na ngayon. Ikaw, ang dami mo pang plano sa buhay. Hindi pwedeng mag-zero-zero belief ka. Amen. Kung marami kang plano sa buhay at magaganda yung plano mo sa buhay, mahanda ka sa mga hirap. Kasi hindi na yan dakila kung walang hirap. Amen. Amen. Ang sa tao kasi tayo, puro sarap eh. Simpleng logic ha, magluto ka ng sinigang eh. Gugutomin ko kayo habang fasting. Hindi naman pwede magluluto ka ng sinigang pag tayo mo may sinigang ka na eh. Amen. Pwedeng mangyari yun, pero iba na nagluto at naghirap. Amen. Oh. Pag nagluto ka ng sinigang, syempre, it's either baboy, pero gusto ko talaga yung sinigang na hipon. Pero sinigang na baka, nakatikim na kayo, siguro. Alam ko, kung pantao lang usapan dito. At kung ano-ano pang mga sinigang dyan. Hindi sinigang yan kung walang pang-asim yan. Amen. Tamarind, yung sinigang mix, kamyas, calamansi, or kilikili mo, whatever. Hindi sinigang yan kung walang okra, gabi, kangkong. Ang sinigang kasi, sabaw pa lang yan eh. Di ba? O, gutom na kayo, di ba? Yung paglaluto ng sinigang, pinaghihirapan eh. Eh, how much po yung pagtatayo ng church? Pag-graduate sa college? Yung i-bless ka ng Panginoon, paghihirapan natin yan. Because great things, mga kapatid, are meant to be worked hard. Amen. Ha? Pinaghihirapan po yan. So the way to make great things possible is have a belief. Ha? Number two ways to make great things possible. Ang problema dyan yung not enough faith. Sabi kasi, if you have a faith as a grain as a mustard seed. Kaya lang sa point na to kasi, nakita ng Panginoon na talagang zero sila eh. Pero hindi lahat sila zero kasi meron naman na meron pero hindi ganun kalakas. Ito siguro yung tumbok sa atin kasi hindi naman tayo zero faith. Kaya ka tayo nag-first fruit eh. Pero baka meron nga tayong faith pero alam mo yung malamlam. Alam mo yung ilaw pag medyo papupundi na. Ganon. Mahina. Hindi sapat yung lakas. Pag nakita nyo medyo mapupundi na yung ilaw, yung parang labo na niya. Medyo nagpapatay hindi siya tuluyang namamatay, pero hindi rin siya tuluyang nasin. Pag sa fluorescent naman, makikita nyo may dilaw na yan sa gilid. Black. O black, tapos kukurap-kurap na yan. May black na siya. O yan, may black na yan, malapit-lapit na mamaalam niya. Ito, hindi pa, brand new to eh. Sunset yan. Alam nyo, pag inimagine nyo, ang mga sarili nyo, if we will do something for God, kahit simpleng faith, okay na sa Kanya eh. What will happen if hindi lang simple, hindi lang maliit yung faith? If a faith as a grain of mustard seed can move mountains, how much more if your faith is as big as a hamburger? Ginutong ko na naman kayo. Sabi ng Panginoon, kung sinliit lang ng buto ng mustasa eh, yung faith mo makakapaglipat ng buto niya. Paano pa pag ang laki? Ano nang lilipat niya? Guys, imagine, when Jesus said to these disciples, if you have a faith as a grain as a mustard seed, you can move mountains. Maybe if you have a bigger faith than that, you can change the world. I've met so many people. I've been with so many people. Mabait, kulit, tahimik, maalalahanin, lagi nandyan sa tabi mo. Most of them gone. And some of you, still here. Talagang ang nakita ko, tatutunan ko in 11 years. Pata-patan lang talaga. Pata-patan lang. Hindi pa galingan eh. Kasi marami ng talented na nagpunta rito. Kasi mga talentado talaga. Mga talentadong Pinoy. Ayun.
ang talento ay ginagamit na ngayon sa ibang bagay. Hindi na sa kapurihan ng Diyos. May mga magagaling din. Talagang pag nag-preach, talagang yung mga pananalita ay talagang wow. Pero ngayon, sa iba ng bagay ginagamit sa pagbablog. May mga malalahanin din. Hinahanda pa ang birthday ko. Ngayon, nagsisimba na ngayon sa Quiapo. Legit. Pero nakita ko sa 11 years, talagang tunay kang nananampalataya kahit anong bagyo. Ang church natin, kahit dami ng bagyo nito. Sabi, 10 years. Yan, okay na yan. Yun na, ngayon, sa ating Going 11, nagtatayo na tayo ng church. Sa ating Going 11. Alam niyo po, sa katapatan, sa faithfulness, God is not finished yet in your story. Amen. Amen. Tina-type mo pa lang yung storya mo. Kaya, kung hindi ka pwedeng maging zero faith, lalong hindi pwedeng weak faith. Kasi, yung mga great things, kailangan din yan ng greater faith. Amen. Small things, small faith. Great things, greater faith. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, Lord, increase our faith. At alam nyo, sa mga panahon to, nagpapatayo tayo ng church. This is the time that we should increase our faith more than we ever had. Amen. Huwag mo muna isipin yung mga bagay na para sa'yo. Ha? Pasensya nyo yung sasabihin ko. Kung pwede lang ipakita ang brief sa inyo. Pero hindi ako nagpaparegalo ha. Unahin nyo ang para sa church. Hindi ko nga alam kung matutuloy ko pa yung pagpapakain sa mga nagbabakuna. Kasi talagang lahat ng pera buhos talaga. Para matayo ang church. Baka nga kahit celebration ko, wala talaga. Okay lang naman sa atin. Masaya naman tayong kumakain ng Amen. simpleng ulam eh. Diba? Amen. Sakripisyo para sa church. Dahil darating naman yung time, pag tapos na yon, ma-appreciate mo lahat. Amen. Ito yung 50K na church. Diba? Ang gandang testimony nun. Pastor, 50K na church? Paggawa nga din kami ng church sa inyo, ay madigas kayo. Dugot pawis yan. At guys, mga kapatid, kailangan po natin ngayon ng bigger faith. Kanina, unbelief ang issue eh. Diba? So, anong way para doon sa greater thing? Eh di, believe. Kailangan may believe. Pangalawa, ano yung issue? Faith mahina. Weak faith. So, hindi sapat yung faith. Ano ngayon ang magandang gawin? Damihan ng faith. Amen. Kung kanina may belief ka na, yan belief mo, dagdagan mo naman ng faith. Ha? Anong ibig sabihin ng pastor, dagdagan ng faith? Huwag mong isipin lagi yung gagastusin mo. Ha? Utang mo, kung ano-ano. Dito lang ang church na ang Wednesday, walang offering pag dito lang yun. Kinukuha ko na nga lang lagi ang offering box para may silbi siya. I'm not after your money because I can earn my own. Alam ni Esang yan, di ba? Minsan nga, yung mga offering natin, naiiwan ko pa yun. Kasi wala akong pake dyan. Kaya lang, kailangan kasi natin lalo na ngayon. Masaya akong i-report sa inyo na hindi naman na bumababa ng 1K ang offering natin itong mga nakaraang buwan. Amen. Kaya nga may natudukot-dukot ako eh. Siyempre, pag nagpagawa ka, hindi lang naman yan yung materialis ang gastusin. Pagpunta ron, pagpapakain, bayad sa tao, at marami pang iba. Pero hindi ko sila iniisip. Ang iniisip ko, saan manggagaling yung mga tulong ni Lord? Kaya mga kapatid, yung faith po natin, ways to make great things possible. Number 1, believe. Hindi pwedeng zero. Belief must not be in zero. Number 2,
enough faith. Hindi pwede na yung faith mo. Ang liit-liit. Kasi maliit na pananampalataya, maliit na magagawa. Malaking pananampalataya, mas malaki ang magagawa. Parang ganito lang yan Iigib ka. Mag-iigib tayo, Clyde. Kunyari, uulan ng barya. Tag sa 10 buo. Kukunin mo ba baso? Ano kukunin mo? Batsa, yung malaki. Batcha? Ako yan, drum na blue kukunin ko. Ganyan rin po ang labanan sa faith. Yung faith mo, kinakatawan niya ng pansalo mo. Kaso, kung sa'yo, laging baso. Tapos naingit ka, ba't yun? Daming blessing. Pinagdala siya ng banyera Number 3. Ito yung pinakamahalaga sa top. Ano yung issue number 3? Ang issue ng Panginoon sa kanila in verse 21, howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Amen. Ngunit hindi mangyayari ang mga ito kung hindi sa panalangin at pag-aayuno. Kaya nga, sana kalimutan mo na mga bituka. Lalo na ngayon, kailangan natin ng panalangin at fasting. Kaso pag uwi mo, si Satanas, henyo, lechon manok ulam nyo, naamoy mo. Ano gagawin mo? Nakita mo, ang sarap ng kagat ni Drexler doon sa hita ko. Anong gagawin mo, Clyde? Lalabasan ako ng bahay. Anong punto ko? Ang punto ko, mga kapatid, naalala nyo sila na Nehemiah. Si Nehemiah, nung nagtatayo siya ng wall, di ba may kalaban? Di ba may kontrabida? Di ba may epal? Imagine that, nagsesemento. Paano kung may ganun mangyari sa amin habang nagsesemento ako? Nabuti nga sana kung espada pa ang armas ngayon, hindi na baril na So, ang mangyayari sa akin, semento. Ano nangyari po kay Nehemiah? Ang hirap nila. Because of the faith, natapos yung war. Kahit may opposition. Bakit po? Because Nehemiah prayed a lot. Kanina umaga, paano ba nagsimula ang araw ko? Hindi ko na nga alam kasi madalas kung ano ng oras Kahit nga ako laging late. Sobrang busy. Nagsimula ang araw ko doon, pupunta sa project. Sa project na church. Tinignan ko kung ano na yung itsura, kung nilayout na ba yung lawak, sukat ng lupa. May PC na siya Nagpunta ako to, tinitigan ko siya. Ganito pala kalaki. Wow, ang laki rin pala. Ganun-ganon ako, na-inspire ako. Tapos, tumayo ako doon sa may isang part ng lupa. Yumuko ako, nag-pray ako. Lord, sabi ko, Lord, susubok na naman ako na imposible. Pero sabi mo naman, walang imposible sa'yo, di ba? Muli ko na naman papatunayan kayo sa buhay. Lord, 50,000 laki yung hawak ko. Alam nyo yun. Pero alam ko papalawikin mo, papahabain mo yun, i-extend mo yun. Puti na lang. Ay. Last Sunday, naalala nyo yung preaching? Ano yung preaching na Sunday? Ano yung preaching na Sunday? Kalimutan yan kasi puro ako nasa isip ko Ano preaching na Sunday? People and the promises of God. Ang mga tao at ang mga pangako ng Diyos. Naaalala niyo na ba? Alam niyo yung mga preaching, lagyan niyo siya ng personal touch sa buhay niyo palagi. Every time you hear the preaching, maski kayo mga YouTube subscriber ko, na 4 kayo, ako pa yung isa. Na subukan nyo po, ilagay nyo yung sarili nyo lagi sa bawat mensahe na papakinggan ninyo. Amen. Di ba kinakato ka ng mensahe? Ikaw yung weak faith Ikaw yung nag-a-unbelieve minsan. At ikaw ito na kailangan mo ng prayer. At ito yung madalas manduga sa fasting. Naglulugaw pag fasting. Amen.
Huwag ka magpapadala sa tukso pag Wednesday. Amen? Kasi, kailangan natin ng power. At yung power, nagmumula yan sa prayer and fasting. Kasi sa prayer, dyan mo kinakausap ang Panginoon. Nagpapakaawa ka sa Kanya. Sa fasting, dyan mo ipinapakita sa Panginoon. Dinedeprive mo yung sarili mo of physical need, lalo na physical food. To show the Lord, ito yung sakripisyo ko. Dati kasi noong time ng Old Testament, saklot ang ginagawa nila. Alam niyo yun? Yung maglalagay sila ng sako sa ulo. Para silang nagrarally. Pero yun yung paghingi nila ng awa mula sa hari or sa Panginoon. Kung gusto nyo ba gano'n? Basta lagay sa atin sa sako ng basura. Fasting na lang tayo, okay na yun, di ba? Pero, ang fasting kasi, ang nagtuturo sa ating katawan upang masubukan ito na mawala yung mga gusto niya. Naranasan niyo ba talaga mag-fasting ng seryoso? Ako, nag-prayer fasting ako, 1 whole day. Doon ako sa Luman Church. Maghahapon ako doon, pray lang ako ng pray. Hindi doon ako kumakain, maghahapon. Nahihilo na ako sa... Kaya ako pa naman, batas ang asin. Madali ako magutom, bagay. Pero yun yung nag-pray ako. Ginawa ko yun kasi sobrang tindi ng problema ng church. May nagsasabong na miyembro. Buti nga ngayon, wala nag-aaway masyado yun. Asaran lang. Pero ito na naman. Kailangan ng prayer. May ask everyone. Pinagpipray nyo na ba yung tinatayong church? Amen. Talaga bang pinagpipray nyo na yan? Pinagpipray mo na ba yan? Hindi. Kaya pala pagod na pagod ako. Wala nagpipray pala sa akin. Pinagpipray ka namin. Ayun tinatayo. Pag-pray nyo po yung tinatayo. Na makayanan nito yung mga kalaban. Na maging blessing yung lugar. Na maging matalino yung mga gumagawa. Na maging safe. Kasi pwedeng may mangyari anytime sa construction. Amen. Ito, kanina lang oh. Nahiwa ako rito. Pag nag-construction ka ng isang bagay, mababa ang 10 sugat eh. Amen. Ikaw, ano yung nakuha mo? Nakatatlo na ako. Nakakatatlo ka na. Kaya kayo girls, yung mga simpleng paghuhugas, paglilinis, alam nyo, mababaw yan. Amen. Compare sa ginagawa ng lalaki pag nagko-construct. Pero kayo, hindi ko na kayo nire-require kasi alam ko, nag-aaral kayo, busy kayo. Marami kayong ginagawa sa buhay. Hindi kayo makakatulong personally. Pero kahit sana yung prayer, pag-pray nyo yung ginagawa doon. Kayo po, mga online, pag-pray nyo po yung ginagawa doon. Kailangan talaga ng lalaki. Eh, hindi ko rin naman maasahan lagi itong mga lalaki natin dahil nga nag-aaral to mga to. So kung hindi man, pag-pray nyo na lang po na lalo akong lubukas na maging tao ko na yung lakas ko maging katumbas ng 5. Kasi kailangan maghakot ka ng buhangin, maghakot ka ng hollow block. Yung hollow block buhangin, hahakutin yung bukas, papalapit dun sa project kasi malayo siya dahil yung truck hindi na kayang pumasok. Kaya pag-pray nyo yung ginagawa. Para kahit matapos siya, may masabi tayo sa sarili natin, naging parte ako niya sa panalangin. Kaya lang, pagkabat yung panalangin, para kasi, naging parte ako sa paghukay, naging parte ako sa pagluluto, naging parte ako sa pagpipinance, naging parte ako sa panalangin. Para yung panalangin pa yun, naging pinakamaliit. Hindi. Yung panalangin ang pinakamalaki. Pero wag naman gawin yun ng pantakas para doon sa ibang bagay. Yung panalangin po, pinakamalaking ambag dyan. Siyempre, fastingan mo na rin. Ha? No, Clyde, Ginawa ka ano na. no, isang na. Oh. Maging kabahagi po tayo kahit ng prayer and fasting para po sa ating pinapangarap na lugar. Mga kapatid, great things will never happen and it will not be called great when there's no hard work behind it.
Hindi dakila yan. Paano naging dakila yan? Or, for example, Great Wall of China. Bakit naging Great Wall siya? Dahil maganda yung pader? Bakit siya tinawag na Great Wall? Kasi kita daw siya doon mula sa solar system. Kita daw siya mula sa space. Mula sa media. Pero alam niyo ba ba't tinawag na Great Wall of China yung wall na yan? Defense mechanism. Defense mechanism? Why? Bakit siya naging great? Imagine yung hirap na itayo yun. Wala pang mga trade. Sabi, sino ang nagtayo ng Great Wall of China? Sabi ni Sakuragi, isang katutak na mga inchik. Alam niyo ba kung bakit dakila yung mga building nung araw? Because they don't have the same technology today. Ayun. Wala sila mga high-tech na gamit. Lalo na nila na Nehemiah nung tinayo nila yung wall. Wala namang grinder, wala namang barena, wala naman sila mga electronic na bagay. But they build it. Why? Kasi may prayer and fasting sila. Mga kapatid, the ways to make great things possible. Ulitin natin. Pag ang issue mo, no believe, kailangan maging believe. Maging believe. Maging zero yan, magkaroon dapat yan. Pangalawa, natin have faith. Kung yung faith mo ay gaganyan-ganyan, para maging great things, para ma-accomplish ang great things, para maging possible ang great things, kailangan the higher the faith, the greater the thing. And the greater the outcome. And thirdly, the ways to make great things possible, no power backup yung issue. So para magkaroon ng power to do the great things, you need prayer and fasting. I hope and I pray na pag-pray nyo po yung ating ginagawa doon. Okay, so tayo po ay madalangin. Let's pray. Magpalang Ama, salamat po ngayong gabi at aming napag-aralan ng mensaheng ito na wala po palang magagawang maganda at hindi magiging dakila ang isang bagay kung ito po, Panginoon, ay hindi yung pagdadaanan ng hirap. Kaya tulungan niyo po kami sa aming natutunan ngayong gabi na yung pong mga walang pananampalataya ay magkaroon. Yung mga mahina, Panginoon, ang kapit ay mas lumakas at mas taasan ang pananampalataya. At Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag gawin ang mga bagay sa sarili naming paraan, sa sarili naming kaalaman, kundi idaan ito sa panalangin, konsultahin kayo, kunin, Panginoon, ang inyong approval sa mga bagay at magbigay, Panginoon, ng panahon at pagkakataon sa pag-aayuno or fasting upang makita nyo po ang aming sinseridad at ang aming tunay na pagsunod, Panginoon, sa inyo pong mga kautusan. Tulungan nyo po kami na i-practice ang prayer and fasting na para bang ito'y paghinga na wala pong dakilang bagay ang magiging realidad kung kami po ay hindi matututong magsakripisyo at mag-alay ng aming mga sarili para po sa mga bagay na tungkol po sa inyo. Salamat po ngayong gabi. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa mga narito, sa mga online. Tulungan niyo po kami, Panginoon. We really pray for our church. Lalo na po ngayon, nagtatayo kami ng worship house. Tulungan niyo po kami, Panginoon. We cannot do it without you. We cannot finish it without your help and provision. Kaya tulungan niyo po nawa kami. Bigyan niyo po ako ng wisdom sa paggawa doon. At kung ano ang kalalabasan. Tulungan niyo rin po kami na kung may mga opposers man, ay amin pong ma-overcome sila at madaig sila. Ganun din naman, ay provide niyo po ang finances. I-bless niyo po ang mga mananampalataya. Tulungan niyo po kami na magamit po kami, Panginoon, sa pagtatayo ng iyong bahay-sambahan. At ito po, Panginoon, ay maging token, Panginoon, ng aming pananampalataya sa inyo. Salamat po ngayong gabi. Pinagpipray po namin yung mga pastor na nasa ospital. Tulungan niyo po na sila gumaling, makauwi, at makabayad sa kanilang mga gastusin. Maging yung mga churches, Panginoon, na nauulila sa pastor. Tulungan niyo po na magkaroon sila ng panibago nilang leader sa kanilang pong simbahan. Tulungan niyo rin po kami, O Diyos, na protektahan niyo po kami, maging ang aming mga pamilya sa virus, at bigyan niyo po ng lakas ang bawat isa sa aming mga trabaho, mga pag-aaral. Bigyan niyo po, Panginoon, ng talino. Tulungan niyo po ang bawat isa, at kayo po ang mag-ingat sa aming pag-uwi.
Po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So magpe-pray na po kami mga kapatid. I hope and I pray na kayo din dyan sa inyong mga kinalulugaran, mga online, ay manalangin din po tayo. So God bless you all at patuloy po tayong magpanalanginan.